Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 86, Mukha ni Bodhidharma. Lin Feng, nakalimutan kong sabihin sa iyo, hindi lang si Fan Tiangang ang nagligtas sa iyo. May ibang nasangkot para iligtas ka, at halos mawalan siya ng kanang braso. Seryoso at game time na sabi ni Song Zuang. Mamatay sana si Lin Feng kung wala ang taong iyon. Sinubukan ni Lin Feng na hulaan kung sino ang maaring nasangkot, ngunit nanatiling tahimik ng ilang minuto bago siya lumipad palayo. Pinanood ni Song Zuang si Lin Feng na nawala at bumuntong hininga. Sana hindi mo bibigwin si Bodhidharma. Nagtakda siya ng mataas na inaasahan sa iyo. Lumipad si Lin Feng patungo sa palasyo ni Bodhidharma. Naramdaman niya ang ilang demon chi nang dumating siya malapit sa kanyang maliit na mundo at sumigaw. Master Bodhidharma, kailangan kitang makausap. Pasok ka. Hindi pa tapos magsalita si Lin Feng nang marinig niya ang malamig na boses. Isang pambungad ang lumitaw sa demon chi. Pumasok si Lin Feng. Si Bodhidharma ay nasa gitna ng espasyo, nakasuot pa rin ng bakal na mastara. Tumingin siya kay Lin Feng ng mahinahon at sinabing, alam mo bang nasugatan ako? Hulaan ko sa sandaling binanggit ni Song Zuang ay may ibang tumulong sa akin. Maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong pinsala? Sabi ni Lin Feng. Nakonsensya siya. Hindi niya napansin kaagad ang pinsala ni Bodhidharma. Nabanggit ni Song Zuang na halos mawalan ng kanang braso si Bodhidharma. Itinaas ni Bodhidharma ang kanyang ulo at hindi nagsalita ng ilang sandali. Sa huli, iniunat niya ang kanyang kanang braso. Nakita ni Lin Feng ang ilang kumikinang na puting buto. Halos mapatalon si Lin Feng sa gulat. Parang kamay ng patay na tao, kalansay. Halos wala ng laman ang kanang braso ni Bodhidharma. Ang kanyang mga buto ay nakikita at may kantab. Ang pag-atake ni Dishu ay napakalakas kaya't si Bodhidharma ay nasugatan ng husto. Nakaramdam ng hindi kapanipaniwalang pagkakasala si Lin Feng. Si Bodhidharma ay kinuha siya bilang isang punong disipulo, si Lin Feng ay unang tumanggi, pagkatapos ay hindi siya tinawag na guro, at ngayon si Bodhidharma ay nasugatan dahil sa kanya. Nagsagawa siya ng malaking panganib para iligtas siya. Hinding-hindi ito makakalimutan ni Lin Feng. Guro Bodhidharma, iniligtas mo ang buhay ko. Utang ko sa iyo. Sabi ni Lin Feng, huminga ng malalim at ikinulong ang kanyang kamao. Kumunat ang noo ni Bodhidharma. Kakatawag lang ni Lin Feng sa kanya na guro, at iba rin ang tono ng pananalita niya. Noong una ay tinawag niya siyang guro, at ngayon ay tinawag siyang guro. Tumawa ng mahina si Bodhidharma at kumaway. Ayos lang ako. Kapag malakas ka na, putulin lang ang isa sa mga braso ni Dishu. Magtatagal, pero babawi ako. Huwag kang magsinungaling. Nasugatan ka ng divine power. Hindi ka madaling gagaling. Sabi ni Lin Feng, umiling-iling. Nanatiling tahimik si Bodhidharma. Hindi niya gustong madama ni Lin Feng ang pagiging responsable. Lin Feng, maaari mo bang? Ay panda ko sa akin ang isang bagay. Tanong ni Bodhidharma matapos manatiling tahimik ng ilang segundo. Parang nag-aalangan siya. Si Lin Feng ay mukhang naguguluhan, ngunit anuman ang itanong sa kanya ni Bodhidharma, si Lin Feng ay walang dahilan para tumanggi. Anuman ang mangyari, gagawin niya ang lahat para tulungan siya, dahil itinaya ni Bodhidharma ang kanyang buhay para iligtas siya. Sabihin mo sa akin, guro. Tumanggo si Lin Feng. Huminga ng malalim si Bodhidharma at ginawa niya ang isang bagay na hindi akalain ni Lin Feng, tinanggal niya ang kanyang mastara. Nagulat si Lin Feng at tinitigan ang mukha ni Bodhidharma. Anong klaseng mukha iyon? Hindi pa nakakita ng ganoong mukha si Lin Feng sa buong buhay niya. Mukha siyang heroic. Itim ang isang gilid ng mukha niya, kulay ginto ang isang gilid. Ang kanyang madilim na bahagi ay napuno ng demon chi. Ang kanyang ginintoang bahagi ay napuno ng divine chi, dalawang magkasalungat na uri ng lakas. Nadistorbo na ang mukha niya dahil sa lakas. Guro Bodhidharma, ikaw. Sabi ni Lin Feng. Hindi niya alam kung paano magtanong. Huwag kang magtaka. Ito ay hindi isang malaking misteryo. Hindi lang ako makatingin sa mga taong ganyan ang mukha. Napabuntong hininga si Bodhidharma. Anong nangyari? Malungkot na tanong ni Lin Feng, nakasimangot. Dishu. Noong kumuha ako ng pagsusulit para maging Supreme Elder, gumamit siya ng palihim na pag-atake. Kailangan kong magpumiglas araw-araw upang pigilan ang divine power na mabulok ang aking katawan. Kung ang lakas ng demonyo ko ay umatras ng kaunti, ang gininto ang lakas ay mabilis na uunlad at ang aking katawan ay mabubulok. Sabi ni Bodhidharma. Pareho siyang malungkot at galit. Kinasusuklaman ni Lin Feng si Dishu. Hindi lang siya lumaban sa kanya, kundi laban sa ibang mga tao na maaaring maging Supreme Elders din, dahil maaaring magdulot ng banta sa kanya ang Supreme Elders. Si Dishu ay isang maliit na tao, napakaliit na tao, mas maliit kaysa sa langgam. At siya ang napili. Lin Feng, kailangan mong aipangako sa akin ang isang bagay. Sabi ni Bodhidharma na isinuot muli ang kanyang mastara. Tinitigan niya si Lin Feng, malungkot ang kanyang mga mata. Guro Bodhidharma, sabihin mo sa akin. Kapag malakas ka na,
Pakipatay si Dishu, tulungan mo akong makaganti. Naikuyom ni Bodhidharma ang kanyang mga kamao. Kumalabog ang tiyan ni Linfang. Ang lakas ng demonyo ay gamulong sa mga alon sa paligid nila sa maliit na mundo. Nakaramdam ito ng pang-aapi. Pangako. Sabi ni Linfang, tumanggo pagkatapos manatiling tahimik ng ilang segundo. Hindi ito mahirap na kahilingan para kay Linfang, kinasusuklaman na niya si Dishu, at kinasusuklaman siya ni Dishu. Hindi inisip ni Linfang na patayin ang kanyang mga kaaway. Si Dishu ay may napiling uri ng katawan. Si Linfang ay may ipinagbabawal na uri ng katawan. Ang divine power at ipinagbabawal na lakas ay ganap na antagonistic, natural na sinumpa ang mga kaaway. Ito ay hindi isang beses na labanan bagaman, ito ay isang mahaba. Sige, hihintayin ko na matupad mo ang iyong ako. Sabi ni Bodhidharma, tumangutango pagkatapos bumalik sa kanyang katinuan. Nagpatuloy si Demon Chi sa paggulong ng mga alon sa paligid nila. Sige, Guro Bodhidharma. Pagalingin ko muna ang braso mo. Ang aking ipinagbabawal na lakas ay maaaring gumana sa iyong laman at buto. Tumanggo si Linfang. Siya ay humakbang pasulong at tumingin sa mapuputing buto ni Bodhidharma. Nag-alinlangan si Bodhidharma, ngunit sa wakas ay tinanggap. Kakailanganin niya ng mahabang panahon para gumaling mag-isa. Ang divine power sa kanyang mukha ay masyadong malakas. Masyadong mahina si Linfang para paalisin o apihin ito. Kailangan muna niyang maging high-level Holy Emperor. Umupo si Bodhidharma na naka-cross-legged. Pinagsama ni Linfang ang ipinagbabawal na lakas sa kanyang kaliwang kamay, kasama ng lakas ng demonyo. Binitawan niya ito at inilipat sa kamay ni Bodhidharma. Napaungol si Bodhidharma sa sakit. Hindi maganda ang pakiramdam, ngunit nagigig ang kanyang mga ngipin. Ang ipinagbabawal na lakas ni Linfang ay damaloy sa kanyang mga ugat at umabot sa kanyang kanang braso. Pagkatapos ay nagsimula itong gumaling. Unti-unting lumitaw ang mga laman at kalamnan, at pagkatapos ay muling damaloy ang dugo sa kanyang kanang kamay. Parang kumukulo ang kanang kamay ni Bodhidharma. Tumingin si Bodhidharma sa kanyang kanang kamay. Bahagyang nakabawi ang kanyang kamay. Ang kanyang dugo ay malabo, bagaman. Si Linfang ay hindi makapaglabas ng higit pang ipinagbabawal na lakas ng sabay-sabay, kailangan niyang bitawan ito ng hakbang-hakbang. Kung hindi, ito ay magiging lubhang hindi komportable kay Bodhidharma dahil sa divine power sa kanyang mukha. Nagpatuloy si Linfang sa pagpapakawalan ng ipinagbabawal na lakas sa loob ng ilang oras. Sa wakas, pagkatapos ng 5 oras, huminga ng malalim si Linfang at binawi ang kanyang kamay. Nawala ang kanyang ipinagbabawal na lakas. Binuksan ni Bodhidharma ang kanyang mga mata at muling tumingin sa kanyang kanang kamay. Kahit na medyo nararamdaman pa niya ito sa kanyang buto, mas mabuti na iyon. Karamihan sa mga lugar ay natatakpan ng laman, kalamnan at dugong umaagos sa loob, lalo na sa palad niya. Tuluyan nang nakabawi ang palad niya. Hinawakan ni Bodhidharma ang kanyang kamao. Ang sarap sa pakiramdam. Error, ang ipinagbabawal na lakas ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Ang divine strength ay masama. Nakakabulok ng katawan ng tao. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 87, Prinsesa Wu. May habag si Linfang kay Bodhidharma at tama siya, ang tinatawag na divine strength ay talagang masama. Ang ipinagbabawal na lakas ay tungkol lamang sa pagsipsip ng lakas, at maaari itong magamit upang lumikha at suportahan ang buhay. Ito ay isang first class na purong lakas. Guro Bodhidharma, kailangan mo ng pahinga. Dapat pumunta ako. Sabi ni Linfang matapos mapagtanto kung gaano kaina si Bodhidharma. Marahil ay dahil sa pag-atake ni Dishu. Nakonsensya si Linfang, ngunit hindi pa niya kayang patayin si Dishu, napakahina pa rin niya. Ngunit nangako siya na gagawin niya, at palagi niyang ginagawa ang kanyang ipinangako. Sige, malapit na itong kompetisyon ng Holy Fifth. Maghanda, maging mas malakas. Maaaring hadlangan ka ni Dishu sa iyong mga aktibidad bilang Supreme Elder, ngunit hindi ka niya mapipigilan na maging isang Holy Cultivator. Sabi ni Bodhidharma. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, gamulong ang Demon Chi, at binuksan niya ang pinto ng kanyang maliit na mundo. Si Linfang ay commandant at nawala mula roon. Hindi lumingon si Linfang. Lumipad siya ng diretso sa paanan ng makadiyos na bundok. Wala siyang matutuluyan ng mga araw na iyon. Wala siyang palasyo, dahil kay Dishu. Wala siyang lugar para magsanay ng cultivation, at dahil naging Supreme Elder na siya, hindi na siya maaaring manirahan sa palasyo ni Bodhidharma. Ayaw ni Linfang na bumalik sa sarili niyang maliit na mundo. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang mga magulang at si Liu Fei. Dapat akong pumunta sa Holy Shrine para tingnan. Hindi naman kalayuan. Tingnan natin kung ano ang hitsura ng isang Holy Shrine. Ano ang pinagkaiba sa isang ordinaryong dambana doon? Tumiti si Linfang at tumalon. Lumitaw ang kanyang shuttle mula sa kanyang singsing, napadpad siya dito at lumipad na kasing bilis ng kidlat. Matatagpuan ang Holy Shrine ng supranatural region sa hilaga ng rehiyon. Hindi pa nakapunta roon si Linfang at hindi niya alam kung ano ang hitsura nito.
Ang pagpunta upang tingnan ay hindi nakakapintala. Naglabas si Linfang ng maskara at inilagay ito sa kanyang mukha. Mas mabuting maglakbay ng ganito. Pagkalipas ng kalahating oras, isang bagong tanawin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Si Linfang ay nasa itaas ng langit, at nakakakita siya ng mga kahanga-hanga, mag-agarang pader at palasyo mula roon. Si Linfang ay hindi masyadong humanga, dahil mukhang maraming lugar sa kontinente ng Siyam na ulap, tulad ng Chitian Dynasties o ang Holy City. Ang Holy City ay mayroon ding hindi kapanipaniwalang arkitektura. Ang Tiantay ay isang napakagandang lugar. Gayunpaman, ang mga gusali ay hindi mahalaga. Si Linfang ay palapit ng palapit sa Holy Shrine, at naramdaman ng isang chi ng katarungan at katwiran. Ang ganoong uri ng chi ay mas dalisay kaysa sa Divine Chi. Ito ay halos tulad ng Star Chi, malawak at mahirap ilarawan, at mas mahirap pag-aralan. Si Linfang ay may talento, ngunit hindi niya maintindihan kung ano iyon. Maaaring kailanganin niyang manatili dito daan-daan o libu-libong taon bago pa man magsimulang maunawaan ang ganoong uri ng chi. Inalis ni Linfang ang kanyang shuttle at lumapag 100 metro sa labas ng Holy Shrine. Ang labas ng Holy Shrine ay isang kahanga-hangang tanawin, dahil ito ang sentro ng lungsod. Malawak ang mga kalsada, gawa sa marmol at iba pang magaganda at mararangyang bao. May mga tao kahit saan, sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang lugar ay mataong. Naalala ni Linfang ang mga lansangan ng Yangzhou City. Masarap ang pakiramdam. Huminga ng malalim si Linfang at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naging magulo ang sitwasyon. Sa magkabilang gilid ng kalsada, nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Ang ilang mga tao ay humahagulgol. Naantala ng kaguluhan si Linfang sa kanyang masayang sandali. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang kabayong mabilis na tumatakbo. Isang babaeng naka-red dress ang nakasakay dito. Siya ay maganda, ang kanyang itim na buhok ay lumilipad sa hangin. Nakasuot siya ng nakasisilaw na gintong korona na may inukit na mga mamahaling bato. May hawak siyang letigo. Hinahampas niya ang mga tao sa magkabilang gilid ng kalsada habang tumatakbo siya sa kanila. Napakabilis, ang letigo ng kanyang letigo ay lumipat patungo kay Linfang. Tiningnan niya si Linfang ng malamig at malayo habang hinahampas siya. Nagtakbuhan ang lahat sa bangkita. Inakala ng maraming tao na malas si Linfang. Kumunat ang noo ni Linfang at tumingin sa mayabang na babae. Itinaas niya ang kaliwang kamay at naglabas ng lakas ng espasyo at oras. Ang letigo ay kalahating metro lamang ang layo mula kay Linfang nang huminto ito. Binuksan ni Linfang ang kanyang kamay at hinawakan ito, pagkatapos ay hinayla. Gusto mong mamatay. Sigaw ng babae habang bumababa. Pero hindi siya nahulog, natambush siya. Talagang hindi siya karaniwan. Galit na tumingin kay Linfang ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Napansin niyang pulang-pula ang labi nito. Muli niyang hinayla ang kanyang letigo, hinayla si Linfang patungo sa kanya. Nako, paano niya nang ahas na saktan si Princess Fire? Alam ko naman diba? Karaniwan, ang mga ordinaryong espiritual na nilalang ay hindi nangangahas na saktan si Princess Fire. Matapang ang binatang iyon. Gusto niyang mamatay, naglakas loob pa siyang saktan si Princess Fire. Ang mga tao sa magkabilang gilid ng mga kalye, kabilang ang mga mangangalakal, ay itinuro si Linfang gamit ang kanilang mga daliri, na parabang nakalimutan na nila na hinampes din sila ng prinsesa. Ngayon ay pinagtatawanan nila si Linfang. Sinulyapan ni Linfang ang mga tao. Wala silang awa sa kanya. Ang mga taong iyon ay basura. Kahit may tumulong sa kanila, wala silang pakialam. Tumingon muli si Linfang at naglabas ng espasyo at oras na daw. Ang kanyang espasyo at oras na daw ay nasa 3 antas. Kahit anong pilit na hagupitin ng babae ay umabot lang sa bakanteng espasyo ang kanyang litigo. Tumingin si Linfang sa kanya ng nanunuya. Pagkatapos ay iniunat ng babae ang kanyang puting braso at inihagis ito upang tamaan si Linfang. Sa kanya napagtanto na may mali. Inihagis niya ang kanyang letigo at sinubukang tamaan si Linfang. Tumingin lang si Linfang sa kanya. Siya ay isang half-holy emperor. Sa God sect, maaari na siyang ituring na isang malakas na cultivator. Gayunpaman, sa Holy Shrine, siya ay isang ordinaryong cultivator. Hulaan ni Linfang na ang babaeng iyon ay may kawili-wiling background sa lipunan. Ikinuyom ng prinsesa ang kanyang mga kamao at tumalon, itinapon ang sarili kay Linfang. Lumitaw ang apoy sa paligid ng kanyang mga kamao at ang temperatura ay tumaas ng husto. Nakakatakot si Princess Fire. Wala siyang hindi nararapat na reputasyon. Ang kanyang pag-unawa sa Fire daw ay medyo advanced. Ngunit ang kanyang lakas ay limitado. Hindi niya kayang saktan si Linfang. Tumisi si Linfang sa kanya at hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Pakiramdam niya ay malambot ang kanyang kamay, parang katulad noong hinawakan niya ang kamay ni Mengchi. Ikaw. Ang lakas ng loob mong ligawan ako. Bulalas ni Prinsesa Fire, namumula. Galit na galit at nahihiya siya at the same time.
Nakakagulat na ng ahas si Lin Fang na haplasan ang kanyang kamay sa isang malandi na paraan. Siya ay may mataas na katayuan sa lipunan. Siya ay isang anak na babae ng sage, marangal at mahalaga. Paano niya matatanggap ang pagpapahiya ng ganoon? Itinaas niya ang kanyang kaliwang paa at sinipa palabas ang dibdib ni Lin Fang. Hindi naglabas si Lin Fang ng espasyo at oras na daw sa pagkakataong ito. Kung gusto niya itong sipin, magagawa niya, ngunit hindi niya madaling iurong ang kanyang paa. Tumiti ng masama si Lin Fang at hinawakan ang nakapin sa kanyang paa sa pagitan ng kanyang leeg at balikat. Lalong namula ang babae. Ang isang kamay niya ay naipit, at ngayon ang kanyang paa. Nakakahiya at nakakahiya. Pakiusap, isang tao, tulungan mo ako. May nang-aapi sakin. Buhu. Biglang hindi na mukhang galit si Princess Fire, humagulgol na siya. Mukha siyang mahina. Nang makita ni Lin Fang ang dalaga na humihikbi, nalungkot siya para dito, kaya binitawan niya ang paa nito. Ako. Hindi ko sinasadya. Sabi ni Lin Fang, kibat balikat at nakangiti kay Princess Fire. Ngunit hinayaan ng babae ang kanyang sarili na bumagsak sa lupa at patuloy na umiiyak. Ang cute niya tingnan lalo na kapag umiiyak siya. Maraming tao, kabilang ang mga mangangalakal, ang tumuro kay Lin Fang gamit ang kanilang mga daliri. Napakabastos. Ang lakas ng loob mong ay bully si Princess Fire. Bata, gusto mo nang mamatay. Sigaw ng isang tao na nagpaputok. Isang nakakatakot na chi ang bumungad sa kalangitan at lumipat patungo kay Lin Fang. Nagulat si Lin Fang. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng blue-green na robe. Isang mababang antas na Holy Emperor. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 88, pinapahiya mo ang iyong sarili. Ang lalaking nakasuot ng asul-berdeng robe ay sumimangot at pinandilatan si Lin Fang. Galit na galit ang itsura niya. Tumingin sa kanya si Lin Fang. Ang lalaking ito ay kapareho ng cultivation layer niya, isang low-level Holy Emperor. Ang kanyang fire chi ay makapal at siksik, isang malakas na fire daw. Brother Woke, gusto mo ako, hindi ba? Patayin mo siya at papayag akong ligawan mo ako. Sabi ni Prinsesa Fire, na kumukurap na may luhang mga mata. Nang marinig ni Woke ang babae, ang kanyang mga mata ay masayang kumislap. Mukhang excited siya. Oo, seryoso ka ba? Tanong ni Woke. Siya ay mukhang natutuwa, at sabik na masiyahan. Kumunat ang noo ni Lin Fang at sumulyap kay Princess Fire, o Princess Wo. Ang tunay niyang pangalan ay Wowo. Siya ay hindi hihigit sa 100 taong gulang. Siyempre, kung papatayin mo siya, hahayaan kitang hilingin sa aking ama ang aking kamay. Sabi ni Wowo, tumanggo at ngumiti ng masama. Mukhang nasasabik si Woke, at mabangis na tumingin kay Lin Fang. Itinuring na niya si Lin Fang na kanyang stepping stone. Muli, maraming lalaking tulad nito ang nakilala ni Lin Fang. Mga mahihina na nag-aakalang magagamit nila siya bilang stepping stone para masakop ang puso ng isang babae. Sa simula, kung sila ay nagtagumpay, sila ay naging maliliit na lalaki na lasing sa tagumpay. Ngunit kadalasan, sa huli, ang mga lalaking ito ay nauwi sa kahihiyan. Bata, huwag mo nang subukang lumaban. Kung hindi, papatayin kita ng walang sakit. Kung hindi mo gagawin, mamamatay ka sa isang marahas at masakit na kamatayan. Sabi ni Woke, itinapon ang sarili kay Lin Fang. Sa mga mata ni Woke, kahit na si Lin Fang ay isa ring low-level Holy Emperor, wala siyang background. Ngunit siya, si Woke, ay miyembro ng Holy Shrine. Marami siyang mamahaling bagay at armas. Paano makikipagkompetensya sa kanya ang isang maliit na cultivator tulad ni Lin Fang? Sa makatuwid, hindi sineseryoso ni Woke si Lin Fang. Gusto niyang ipakita kay Wowo kung gaano siya kalakas. Napabuntong hininga si Lin Fang. Sa napakalaking mundo, mas marami siyang nakilalang tulad nito. Naisip na ni Lin Fang kung gaano kahabag-habag at kitawa-tawa ang hitsura ni Woke bago mamatay. Walang sinabi si Lin Fang. Tiningnan niya si Woke ng mahinahon at matahimik. Hawak niya pa rin ang kamay ni Wowo. Nang makita iyon ni Woke, mukha siyang malungkot. Malakas siyang sumigaw at nagpatuloy sa pagtakbo patungo kay Lin Fang. Ang mga mata ni Woke ay puno ng apoy. Ang temperatura sa paligid niya ay tumaas ng husto, madaling umabot sa 1,000 degree. Malayo-layo na ang mga mangangalakal at pedestrian, wala nang tao ang bangkita sa paligid nila. Malakas ang apoy ni Woke na daw. Nararamdaman ni Lin Fang ang kanyang apoy na malapit ng maging level 3 daw. Ngunit hindi pa, bata, sa tingin mo magagawa mo ang gusto mo dahil isa ka ring mababang antas na Holy Emperor. Ako, si Woke, ay madali kang papatayin. Sabi ni Woke, inilabas ang kanyang kamao. Nang marinig ni Lin Fang si Woke, mukhang natuwa siya, at nagtanong. Nakapag-alaga ka na ba ng mga asno? Anong ibig mong sabihin? Nakakunot noong tanong ni Woke. Natapakan na ba ng asno ang ulo mo? Nanunuyang sabi ni Lin Fang, itinuro ang ulo ni Woke gamit ang kanyang daliri. Ang mukha ni Woke ay nanigas sa galit.
Dumating ang kanyang apoy sa harap ni Linfang, mga kalahating metro ang layo. Maaabot nito si Linfang sa isang iglap. Mukhang mabangis ang ekspresyon ni Woke. Nai-imagine na niya ang kanyang sarili na karga-karga si Wowu sa kanyang mga bisig, na naging manugang ng sage. Napakagandang kaisipan. Tumiti si Woke ng matako. Tumisi si Linfang pabalik. Tumingin siya kay Wowu at sinabing may paghanga. Bakit gusto mo ng napakaliit na asawa? Ikaw dapat ang aking munting asawa. Ikaw, pinapahiya mo ako. Gusto mong mamatay. Sabi ni Woke nang marinig niya si Linfang. Mukha siyang malungkot habang inihagis niya ang kanyang kamao kay Linfang. Nakita ni Wowu ang kamao ni Woke na bumagsak sa dibdib ni Linfang. Ang apoy ay gumagalaw sa katawan ni Linfang. Nagsimulang magsunog si Linfang. Mabilis siyang nawala sa apoy. Napuno ng luha ang mga mata ni Wowu nang makita niyang nawala si Linfang. Namutla ang mukha niya. Siya ay mayabang at mayabang, ngunit hindi siya nakapatay ng sinuman. At ang pagkakita kay Linfang na nasusunog hanggang sa kamatayan ay nagpalungkot sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Wowu, ang walang ingat na bata. Nakakagulat na nang ahas siyang hiyain ng aking maliit na si Wowu at ako. Akala niya talaga makakalaban niya ako. Ang tanga mo, walang sino man ang nakatakas sa akin. Sabi ni Woke nang makita niyang nasusunog si Linfang. Mukha siyang ipinagmamalaki at natutuwa na siya ang pinakamahusay na cultivator sa mundo, na lubos na nasisiyahan sa kanyang sarili. Oh, ganoon ba? Walang sino man ang nakatakas sa iyo, Woke. Mapanuksong sabi ng isang boses ng sandaling iyon. Nagulat si Woke at halos mapatalon sa takot. Tumingon si Wowu at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Naroon si Linfang, mukhang nalilibang, 100 metro ang layo mula sa kanila, at ganap na hindi nasaktan. Walang apoy sa paligid niya, at hindi siya nasugatan. Nanlamig ang mukha ni Woke. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata at patuloy na umiling. Imposible. Paano ito posible? Nakatakas ka ba? Napatulala si Woke. Hindi siya makapaniwala. Akala niya walang makakatakas sa kanyang apoy. Sumulyap si Wowu kay Woke, bigo. Tumawa si Linfang at nanunuyang tumingin kay Woke. Itinaas niya ang kaliwang kamay at naglabas ng lakas ng espasyo, unti-unting nawawala. Si Woke ay natulala. Naramdaman niya ang espasyo sa paligid niya, hinahanap si Linfang. Muling nagbago ng husto ang ekspresyon ni Wowu, itinuro niya ang isang bagay sa likod ni Woke gamit ang kanyang daliri. Gustong tumalikod ni Woke, ngunit hinawakan siya ni Linfang sa leeg. Woke, malakas ka ba para patayin ako? Nagbibiro ka ba? Hindi mo nga alam na nakatayo ako sa likod mo. Sino ka ba sa palagay mo, nagpapatawa sa ibang tao, kasama na ako? Isa kang basura. Kung alam mo na hindi pa ako nabubuhay ng napakatagal ngunit dumaan ako sa hindi mabilang na mga paghihirap, hindi ka maglalakas loob na tumayo doon at makipag-usap sa akin sa ganoong paraan. Asar. Mapanuksong sigaw ni Linfang. Itinapon niya si Woke, upang bumagsak sa lupa 100 metro ang layo sa gitna ng kalsada. Pulang-pula ang mukha niya sa galit at kahihiyan. Papatayin kita. Art. Galit na sigaw ni Woke. Nagpumiglas siyang bumangon at muling tumakbo patungo kay Linfang. Lumitaw ang apoy sa paligid ng kanyang kamao. Pinahiya siya ni Linfang ng husto. Kailangan niyang mabawi ang kanyang reputasyon. Kung hindi, ano ang iisipin ni Wowu sa kanya? Sinulyapan ni Linfang ang pag-atake ni Woke, na hindi man lang banta sa kanya. Maaari mong subukan at kumilos ng matigas sa harap ng mga babae, ngunit huwag mo akong gamitin, dahil hindi ka sapat. Deklara ni Linfang. Siya flashed forward at naglabas ng ipinagbabawal na lakas. Itinaas ni Woke ang dalawang kamao, ngunit sinipa siya ni Linfang at pinalipad siya. Bumangga siya sa dingding ng isang pavilion, at agad itong bumagsak. Napunta si Woke sa gitna ng mga labi, pagubo at pagdurugo. Tumingin si Wowu kay Linfang. Napakahiwaga. Hindi na muling tiningnan ni Linfang si Woke. Sinulyapan niya si Wowu at pagkatapos ay naghanda na pumunta sa Holy Shrine. Tumigil ka, ngayon na, ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 89, plato ng bato ng mga holy hero. Pinanood ni Wowu si Linfang na paalis. Sumigaw siya at kumislap sa harap ni Linfang, pinipigilan itong lumayo pa. Sumimangot si Linfang at tumingin sa ipinagmamalaking prinsesa Wo. Nakaramdam siya ng inis at mariing sinabi. Binitawan na kita. Gusto mo pa, mukhang bigo si Wowo. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at buong tapang na sinabi. Ikaw. Maging aking personal na bodyguard. Bakit? Sabi ni Linfang. Hindi niya naintindihan. Ang babaeng iyon ay hindi lamang mapagmataas at mayabang, kundi maging walang hiya at makasarili. Sarili niya lang ang inaalala niya. Siya ay isang spoiled brat. Dahil napakalakas mo, natural na sagot ni Wowo. Napatulala si Linfang. Ito ay isang magandang dahilan, pagkatapos ng lahat. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Magkikita pa tayo. Nakangusong sabi ni Linfang, bahagya siyang sumulyap sa kanya.
Tinabi niya ito at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa tarangkahan ng Holy Shrine. Hoy! Kung pupunta ka sa Holy Shrine, ano ang gagawin mo kung may nanggugulo sa iyo? Sigaw ni Wowo. Hindi siya mukhang masaya. Kumunat ang noo ni Linfang at walang pakialam na sinabi. Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Emph. Matigas ang ulo mo. Kung mabangga mo ang isa sa 4 na sage o ang 5 damapalas, magdudulot sila ng kaguluhan para sa iyo. Hindi ka makakalaban sa kanila. Sila ay mga high-level Holy Emperors na. Nakalaban ko na ang high-level Holy Emperors. Hindi mo kailangang mag-alala, Prinsesa Wo. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa Holy Shrine. Galit na humakbang si Wowo at nagpanganga ang kanyang mga ngipin. Mabilis na nawala si Linfang sa kanyang larangan ng paningin. Emph. Sa tingin mo hindi kita hahanapin. Linfang, tama ba? Sabi ni Wowo, nakakuyom ang kanyang mga kamao at nakangiti ng masama. Pagkatapos, tumalon siya sa kanyang itim na kabayo at tumakbo palayo. Naglakad si Linfang sa isang kalsada sa Holy Shrine. Kahit na tinawag itong Holy Shrine, ito ay talagang isang lungsod na may maraming mga kalsada. May mga vendors booth sa mga bangkita. Nagbenta sila ng lahat ng uri ng mga bagay, kabilang ang mga sandata ng Holy King at mga makajos na imperial na sandata, na lahat ay mabibili gamit ang mga bato ng Diyos. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad, pinagmamasdan ang maraming booth ng vendor. Marami na siyang armas sa kanyang Star World. Tungkol sa makajos na mga sandata ng imperial, wala siyang sapat na makajos na mga bato para makabili ng ilan. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad. Nakita niya ang ilang magagandang mansion house. Ang mga taong naninirahan sa kanila ay walang alinlangan na may mataas na katayuan sa lipunan. Napagtanto din ni Linfang na ang 4 na sage at ang 5 tirahan ng Gama Palace ay nasa distritong ito. Gusto ni Linfang na magpatuloy sa paglalakad patungo sa gitna ng Holy Shrine kung saan nakatira ang pinuno, ngunit ang daan ay binantayan ng isang dosenang high-level Holy Emperors. Pansamantalang sumuko si Linfang sa ideya. Mahigpit ang mga tuntunin ng Holy Shrine. Hindi lamang sino man ang maaaring makapasok sa gitnang bahagi ng Holy Shrine. Siguro kung siya ay naging isang Holy Cultivator, siya ay bibigyan ng access. Hoy, malapit nang magsimula ang kaganapan sa plato ng bato ng mga Holy Hero. Minsan lang ito nangyayari sa isang taon. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingon si Linfang at nakita ang isang grupo ng mga tao. Talaga, ito ay isang magandang pagkakataon. Yaong mga namamahala upang mayukit ang kanilang mga pangalan sa Stone Plates Holy Heroes ay karaniwang may pagkakataon na maging isa sa mga alagad ng mga sage. Narinig ko na rin. Sa pagkakataong ito ay magiging mahusay, dahil ang 4 na sage ay makikipagtulungan sa 5 Dhammapala upang ayusin ang kaganapan. 3 tao lamang ang magkakaroon ng pagkakataong maukit ang kanilang mga pangalan sa Stone Plate Holy Heroes, gayunpaman. 3. Masyadong kakaunti iyon. Nabalitaan ko na halos 10,000 tao ang sasali. Hindi ako sigurado. Tara na at tingnan natin. Ito ay nasa silangang bahagi ng Holy Shrine. Stone Plate Holy Heroes. Pupunta ako at tingnan ito, pag-iisip ni Linfang, sinusundan ng mga taong nag-uusap. Hindi sila ganoon kalakas. Ang pinakamalakas ay ang mga Stone Emperors. Kasunod nila, mabilis niyang narating ang silangang bahagi ng Holy Shrine. May nakita si Linfang na kasing puti ng nyebe sa di kalayuan. Isa itong napakalaking 100 metrong taas na bato, kumikislap sa liwanag. Wala pang 100 pangalan ang nakalagay dito. Bigla, napatulala si Linfang sa pagtataka. May nakita siyang pangalan na alam niya. Song Zuang. Nauna siya sa Stone Plate. Ang unang pangalan sa tuktok ng Stone Plate Holy Heroes ay Song Zuang. Ito ay inukit sa gintong mga titik. Sa parehong antas ng pangalan ni Song Zuang, mayroong 7 iba pang mga pangalan. Nakita rin ni Linfang ang pangalan ni Fan Tiangang. Si Fan Tiangang at Song Zuang ay nasa parehong antas. Kaya, si Song Zuang ay maaaring isa sa 4 na sage o isa sa 5 Dhammapala, kung hindi ako nagkakamali. Si Linfang ay mukhang iisip. Pagkatapos ay tumingin si Linfang sa pangalawang hanay at nakita ang isang pangalan na hindi niya malilimutan. Dishu. Ang pangalan ni Dishu ay nasa 2nd hanay. Nakakasilaw din ang pangalan niya. Hindi nakakagulat na si Dishu ay napaka-proud at mayabang. Ang mga taong nasa listahan ay pawang mga bayani sa mga bayani. Ang mga taong nakaukit ng kanilang mga pangalan sa Stone Plate Holy Heroes ay tila napakalakas. Bamantong hininga si Linfang. Puff, syempre. Ang tatay ko ay nasa listahan din. Napakalakas niya. Mapanuksong nagsalita ang isang babae nang marinig niya si Linfang. Agad na nalaman ni Linfang kung sino ito. Wowo. Tumingon si Linfang at nakita si Wowo na nakangiti ng buong pagmamalaki. Hindi na siya masyadong galit. Ano ang pangalan ng iyong ama? Tanong ni Linfang, nakasimangot. Muli siyang tumingin sa batong plato. Hindi pinansin ni Wowo ang tanong ni Linfang, lumakad siya ng ilang hakbang at tumayo sa tabi niya.
Wow Zurong. Sabi ni Wow, same time na itinuro ang unang hanay ng mga laman na bato gamit ang kanyang daliri. Itinaas ni Linfang ang kanyang mga mata at nakita ang pangalan ni Wow Zurong. Sa tabi niya ay si Sage Ganggang. Ang iyong ama ay isa sa 4 na sage. Tanong ni Linfang. Tumanggo si Wow at ngumiti ng may pagmamalaki. Talaga. Ang tatay ko ang pinuno ng 4 na sage, si Sage Rou. Sino ang ibang mga sage? Alam mo ba? Tanong ni Linfang. Na-curious siya sa mga sage. Nakita ni Wow na mukhang interesado si Linfang, kaya napangiti siya. Kumislap ang mata niya. Halika, sabihin mo sa akin. Udyok ni Linfang, nang makita niyang tahimik si Wow. Humarap si Wow at buong pagmamalaki. Magmakaawa ka sa akin at sasabihin ko sa iyo. Huwag na, kung ganoon. Itatanong ko sa iba. Linfang, at nagsimulang maglakad palayo. Ano ba naman yan? Nakakainis ka, sasabihin ko sa'yo. Nang makita ni Wow na hindi siya pinansin ni Linfang, bamantong hininga siya at sinabi sa kanya ang lahat. Bukod sa aking ama, si Sage Rou, mayroon ding Sage Shui, Sage Tiangang, at Sage Exi. Si Sage Exi ang pinakabata, at matagal na siyang hindi naging sage. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 10, naiintindihan mo ba? Napakabata pa ni Sage Exi at matagal na siyang hindi naging sage. Tanong ni Linfang. Tumanggo si Wow. Talaga, siya ang pinakabata. Tumingin doon, Song Zuang, unang linya. Ano? Si Song Zuang si Sage Exi. Hindi pa natatapos ni Wow ang kanyang pangungusap, si Linfang ay labis na namangha. Talaga. Si Song Zuang ay si Sage Exi. Sabi ni Wow, nakatingin kay Linfang sa kakaibang paraan, na para bang isa siyang caveman. Hindi alam ni Linfang ang tungkol sa 4 na sage. Saan siya galing? Hindi pinansin ni Linfang ang kanyang ekspresyon. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Napakalakas ni Song Zuang, hindi nakakagulat. Kung hindi siya maaaring kumilos sa paraang ginawa niya sa God Sect. Hindi rin niya makukuha si Fan Tiangang, at hindi niya sasaktan si Dishu. Hindi akalain ni Linfang na isa si Song Zuang sa 4 na sage, gayunpaman. Akala niya ay isa siya sa 5 mapalas, higit sa lahat. Hoy, anong iniisip mo? Tanong ni Wow nang makita niyang ibinaba ni Linfang ang kanyang ulo at nanatiling tahimik, at higit sa lahat, hindi na niya ito pinapansin muli. Nag-iisip pa rin si Linfang. Lalo nitong ikinagalit si Wow. Hoy, bingi ka ba? Sigaw ni Wow, tinapik ang mga balikat ni Linfang. Napatingin sa kanya ang mga tao sa paligid, ngunit nang makita nilang si Wow iyon, mabilis silang tumalikod at tumingin sa ibang lugar. Alam nilang lahat na masama ang ugali niya. Bumalik sa katinoan si Linfang at tumingin sa kanya. Bakit siya nakatingin ng ganyan? Bakit parang sobrang nag-aalala siya? Hindi sila magkakilala. Hindi ka ba uuwi sa bahay mo? Tanong ni Linfang nang makita niyang galit na muli si Wow, walang ekspresyon ang mukha. Pagkatapos ay lumayo siya, hindi siya pinansin. Huminto siya 100 metro ang layo mula sa Stone Plate Holy Heroes. Umalis si Linfang sa karamihan. Tumakbo si Wow sa likuran niya. Gusto niya siyang sirain. Wala pang nang ahas na magsalita sa akin ng ganyan. Ako'y isang prinsesa. Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas ng loob mo. Sigaw ni Wow, itinulak ang ilang tao sa tabi ng walang pag-aalinlangan. May mga taong galit na tumingin sa kanya, pero ano ang magagawa nila? Umakyat si Linfang sa isang yugto ng labanan. Walang matinding labanan na nangyari. Nakasuot ito ng isang mapagmataas na lalaki na nakasuot ng asul na damit, na may dalang sibat. Napapaligiran siya ng malamig na iced tea. Tumingin si Linfang sa kanya at kumunot ang noo. Ang lalaking iyon ay nasa tuktok ng low-level Holy Emperor layer, ngunit ang kanyang tubig na daw ay nasa 3 antas na, at gayon din ang kanyang espasyo na daw. Si Linfang ay mas malakas kaysa sa kanya. Xuening, nandito ka rin. Sabi ni Wow, pagdating sa likuran. Sanay na ngayon si Linfang sa kanyang pagpapakita sa likuran niya. Hindi naging madali ang lumayo sa kanya. Siya ang lingkod ni Sage Shui. Tanong ni Linfang kay Wow. Hindi siya lingkod ni Sage Shui. Anak siya ni Sage Shui. Sabi ni Wow, medyo hindi natural dahil nakatitig si Xuening sa kanya. Napansin ni Linfang na tumingin si Xuening kay Wow na may halong damdamin, ngunit saglit lang. Si Wow ay mukhang maamo. Sa wakas ay tumingin siya sa ibang lugar at tumayo sa likod ni Linfang. Hindi maintindihan ni Linfang. Natakot ba si Prinsesa Wow kay Xuening? Ngunit hindi nagtanong si Linfang. Wala talaga siyang pakialam. Ako si Xuening, pangatlo sa Heroes Fighting Abilities Plate. Walang makakatalo sa akin. Maaari kang pumunta sa yugto ng labanan at hamanin ako. Kapag natalo ako, malalagay din ang pangalan mo sa plate ng mga bayani. Sabi ni Xuening, pasulyap-sulyap sa paligid. Kahit na siya ay mukhang kalmado, ang isa ay maaaring makaramdam na siya ay parehong mayabang at agresibo.
Alam ng maraming tao na si Shui Ning ay anak ni Sage Shui, ngunit hindi lang siya ang may ganoong katayuan sa lipunan. Maraming tao ang mga anak ng 4 na Sage at 5 Dhammapada. Nagbago ang mga patakaran ngayong taon. Maaari mo lamang hamanin ang unang 3 cultivator sa listahan. Ang mga mananalo ay yukit ang kanilang mga pangalan sa listahan, ang mga matatalo ay mabubura ang kanilang mga pangalan. Ibinulong ni Wu Wu kay Lin Fang. Tumingin si Lin Fang sa plate ng mga bayani. Sa huling linya, nakita niya ang pangalan ni Shui Ning. Mayroong 2 pangalan bago ang kanyang, ang pangalawa at unang lugar ng mga tao. Walang darating. Hehe. Walang dumating. Malamig na ngumiti si Shui Ning. Pinagtawanan niya ang karamihan bago sumulyap kay Lin Fang. Darating ako at hamanin ka. Galit na sigaw ng isang tao. Isang lalaking nakaitim na damit ang tumalon sa entablado ng labanan at itinapon ang sarili kay Shui Ning, na nagpakawala ng nakakatakot na chi. Kinokontrol ng taong iyon ang antas ng 3 pagpatay na daw. Sabi ni Lin Fang kay Wu Wu, nang hindi man lang napansin na nagsasalita siya. Mukhang kinakabahan si Wu Wu. Nakakatakot at sumasabog ang chi ng naghahaman. Huminga ng malalim ang lahat at tahimik na nanood. Ang lalaking nakaitim na damit ay naglabas ng nakakatakot na pagpatay na chi. Gaano kalakas? Walang pakialam sa kanya si Shui Ning. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, at isang explosive energy ang lumabas mula sa kanyang sibat. Itinutok niya ang kanyang sibat, tinutukan ang dibdib ng lalaki. Asar. Walang pakialam na sigaw ni Shui Ning. Mukhang galit na galit ang lalaki. May naramdaman siyang mainit sa kanyang dibdib, at may lumabas na dugo. Binawi na ni Shui Ning ang kanyang sibat. Ang lalaking nakaitim na damit ay tumili, at natangay. Nawala ang kanyang pagpatay na chi at bumagsak siya sa lupa sa paanan ni Lin Fang, isang bunganga ang lumitaw sa paligid niya. Isa kang kahihiyan para kay Sage Xe, huwag ka nang babalik dito, mahina ka. Pagmamalaki ni Shui Ning. Sumimangot si Lin Fang at tumingin sa lalaking nakaitim na damit. Isa siya sa mga tao ni Song Zuang, kaya naawa si Lin Fang sa kanya. Halika rito at ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Sabi ni Lin Fang, nakangiti at iniunat ang kanyang kamay sa lalaking nakaitim na damit. Mukha siyang nagulat at nag-alinlangan, ngunit iniunat niya ang kanyang kamay. Nag-concentrate si Lin Fang at naglabas ng ipinagbabawal na lakas. Tumagos ito sa kaliwang kamay ng lalaki, damaloy patungo sa kanyang dibdib, at pinagaling siya. Ang sandata ni Shui Ning ay makapangyarihan. Isa itong makajos na sandata, mas malakas kaysa sa sandata ng Holy King. Ngunit hindi ito kasing lakas ng isang makajos na imperial na sandata. Inihambing ni Lin Fang ang kanyang God Sword sa sibat, at naisip na ang kanyang God Sword ay mas makapangyarihan. Lumipas ang ilang oras, at naalala ni Lin Fang ang kanyang ipinagbabawal na lakas. Ang sugat ng lalaki ay gumaling. Tumigil ang pagtulo ng dugo. Natuwa ang lalaki. Dali-dali siyang tumayo at ikinuyom ang kanyang kamao. Maraming salamat, kamahalan. Ako, si Xe, ay lubos na nagpapasalamat. Tinatawag kang Xe. Tanong ni Lin Fang. Talaga. Ang pangalan ko ay Xe. Sagot ni Xe, nakangiti at tumanggo. Biglang naglabas si Lin Fang ng nakakatakot na lakas, namutla ang mukha ni Xe. Katutubo niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Hindi niya maintindihan, bakit siya gustong patayin ni Lin Fang kung tinulungan lang siya nito. Nagbanggaan ang mga kamao ni na Lin Fang at Xe. Ang mga tao sa kanilang paligid ay natangay ng 100 metro ang layo. Tanging ang mga malalakas na cultivator lamang ang nakapagprotekta sa kanilang sarili. Ang mga mata ni Lin Fang ay puno ng pagpatay. Mukha siyang death god, totoong demonyo. Napabuga muli si Xe, at umubo ng dugo. But then suddenly, may na-realize siya. Mukha siyang tuwang-tuwa, dahil nasira ang kanyang pagpatay na daw. Level 4 na ngayon. At katatapos lang niyang maging high-level Holy Emperor. Pagkatapos ng pag-atake ni Lin Fang, nakalusot siya. Tumingin si Shui Ning sa pagitan ni na Lin Fang at Xe na may pagpatay sa kanyang mga mata. Naiintindihan mo? Tanong ni Lin Fang, mahinahong nakangiti kay Xe. Naiintindihan ko, iyan ay isang tunay na lakas ng pagpatay. Sabi ni Xe, nakakuyom ang mga kamao. Dahil naiintindihan mo, pumunta at hamanin muli siya.